Tayo po ay tumayo at sandali po tayong tumahimik upang manalangin. Yes, Lord, Amen, Panginoon, nagpapasalamat kami sa magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa aming buhay, sa kalakasan, sa proteksyon, sa pagmamahal at pagpapala na patuloy po naming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa araw-araw. Salamat, Lord, sa bawat isa na nakikinig at nanonood. Panginoon, inaali namin lahat po ng mayroon kami. Pagpalain nawa po ninyo ang mga makikinig ng inyong salita. Samahan niyo po sila, O Lord, at nawa po ay samahan din po kami ng banal na Espiritu. Lord, ganun na rin po ang magpapahayag ng inyong mga salita. Ikaw na po, Panginoon, ang gumabay sa Kanya upang ang mga salitang Kanyang bibigkasin ay maisapuso at maisabuhay po namin. Nawa po, Lord, ay mapagpala kami. Panginoon, ikaw na po ang manguna. Ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ng lubos, and we offer everything to you, O Lord. In Jesus' name, Amen. Blessing siya! So, sabay na kapatid kung ilang sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, Jesus! Palakpak natin ang ating kamay. Pinaka
bawat isa. Sabay-sabay po natin sabihin. Itataas ang aking din. Yes, Lord, yes, Jesus. Puri ay sa'yo. At ako ay nagpapasalamat sa kaligtasan. Minsan pa, itataas ang aking tingin. Walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay nagpapasalamat sa kaligtasan. Itataas ang aking tingin. Walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay nagpapasalamat sa kaligtasan. Sa aking lalo. Amen? Amen. So sumigaw ang mga taong nagtagumpay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Papuri, pasasalamat para sa nag-iisang Diyos na kailanman ay hindi nagbago sa ating mga buhay. Amen? Amen. So napakasarap umawit ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Bagamat alam natin na bawat isa ay may kinaharap, pero hindi ito nagiging hadlang. Dahil alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan para sa atin. Hindi ka niya iiwan, kapatid. Nandiyan lang siya sa iyong tabi. Yes, Lord, just Jesus, we want to thank you for your greatness, Lord God, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Yes, Lord, just Jesus, let us just feel the presence of our God in our midst. Hayaan natin ang presensya ng Panginoon ay dumaloy sa ating kapatid. Pakiramdaman mo yung yakap ng ating Diyos sa oras na ito. Yes, Lord. Yes, Jesus. Na habang ikaw ay umaawit, patuloy siyang lumalapit sa iyo. Yes, Jesus. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's continue to sing praises and worship and fill this place with His Spirit, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakina. Yes, Lord God. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iyan ngayon, mapagkailanman, lumalang minsan pa
Mapagpalang araw po, brothers and sisters. Handa na po ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Kung kayo po'y handa na, tayo pong lahat ay magsitindig at palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Jesus. Let us welcome His presence in our house. Hallelujah! We thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify the name of Jesus, the name that is above every name. Hallelujah! Tingnan niyo po ang inyong mga katabi, kalbitin niyo siya at sabihin mo sa kanya, kasama natin si Lord. Si Lord ang kalakasan natin. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating isigaw, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Manatili po tayong nakatindig para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay atin pong kinuha sa aklat ng Zacarias, Kabanata 2, talata 10 hanggang 11. Ganito po ang ating matutunghayan. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga taga-Zion, dahil darating ako at mananahang kasama ninyo. At sa panahong iyon, maraming bansang magpapasakop sa akin, at sila rin ay magiging aking mga mamamayan. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga talatang ito na amin pong bibigyang kahulugan, na amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Banal na Espiritu, kayo po ang magturo sa amin, kayo po ang magpaliwanag sa amin at magpunla ng binhi ng iyong salita sa aming mga puso. Dalangin po namin na ang mga binhi ng iyong salita sa aming mga puso ay lalago, magbibigay kalakasan at pag-asa sa aming lahat, lalo na po sa gitna ng nangyayari sa aming daigdig at sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Isa pong malakas na blessing shout. Bago po tayo maupo, tingnan niyo ulit ang inyong katabi at sabihin mo sa kanya, kahit hindi ka pa naliligo, ang ganda mo ngayon. Ang pogi mo pa rin. Pwede na po kayong maupo, brothers and sisters. Purihin ng Diyos. Ang mensahe po na aking ibabahagi ngayong araw ay kadugtong ng mensahe na ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito po ay aking binigyan ng pamagat. At ang pamagat nito ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa gitna ng krisis. Kaugnay po ng title na ito ay sasagutin natin ang tanong na bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa gitna ng krisis? Atin pong tingnan ang unang dahilan. Number 1, nangungusap ang salita ng Diyos sa ating sitwasyon. Nangungusap ang salita ng Diyos sa ating sitwasyon. 70 years nang nasa gitna ng krisis ang mga Israelita noong panahon ni Propeta Zacarias. At sa gitna ng krisis na ito, ay tinanggap nila ang salita ng Diyos na dumating sa kanila sa anyo ng isang pangitain. Tingnan po natin ang isa sa mga pangitaing iyon. Tingnan po natin ang chapter 1, verse 18. Ang sabi ng talata, pagkatapos, nakita ko ang 4 na sungay. Kung iguguhit po natin siguro ang nakita ni Zacarias sa talatang ito,
malamang-lamang ay ganito po ang kanyang nakikita. Yung pong inyong nakikita sa inyong mga screen. Nandiyan po si Zacarias, nakatindig at nakikita niya sa isang pangitain ang 4 na sungay. Ang sabi po ng verse 19, tinanong ko ang anghel na nakikipag-usap sa akin, ano ang ibig sabihin ng mga sungay na ito? Sumagot siya sa akin, ang mga sungay ay ang mga bansang nagpangalat sa mga mamamayan ng Israel at Huda, pati na sa mga mamamayan ng Jerusalem. Makikita po natin, tumbok na tumbok ng salita ng Diyos ang pinagdadaanan ng mga Israelita dahil nung mga panahong iyon, nangyayari nga yung sinasabi ng pangitain na mayroong mga bansa na para bang sungay na sumusuwag sa kanila kaya sila nangalat sa iba't ibang lugar at tuluyang napalayo sa kanilang sariling bayan. In short, na-describe po ng pangitain yung nangyayari nga sa buhay ng mga Israelita. Saktong-sakto yung sinasabi ng pangitain patungkol sa kanilang sitwasyon, tumbok na tumbok. Kaya po habang nakikinig sila ng Word of God noon, para bang binabasa ng Diyos ang kanilang mga buhay. Parang ikinikwento ng Diyos ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya po medyo pinatakbo ko yung aking imagination. Nai-imagine ko habang nakikinig ang mga Israelita ng salita ng Diyos, binabanggit nila sa isa't isa, alam mo, tama yun. Tama yung naririnig natin. Tayo yun. Ako yun. Kami yun. Sapul sa atin yun. Ganun pala yun. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Kita pala ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, isang bagay po makikita natin sa pangitaing ito. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Kapag binabasa natin ito, binabasa din tayo ng salita ng Diyos. Kapag nakikinig tayo ng Word of God, napapa-amen tayo kasi alam nating nasasapul ng salita ng Diyos ang kwento ng buhay natin. Kapag naririnig natin ang Word of God, naririnig din natin na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ikwento. Yung hindi natin kayang ikwento, na ikikwento sa atin ng salita ng Diyos at para bang sinasabi ng Word of God, heto ang problema mo. Alam ng Diyos ang problema mo. Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Kaya kapatid, kung hindi mo maikwento sa iba ang nangyayari sa iyo, makinig ka ng Word of God. Dahil ang salita ng Diyos mismo ang magkikwento sa iyo kung ano ba talaga ang nangyayari sa iyo at mapapabulalas ka na lang, oo nga, ako nga yun. Yung tinutukoy ng Word of God, yun ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Kaya po yung iba sa atin, kapag napapakinggan yung, halimbawa yung kwento ni Jonas na kinain ng malaking isda, minsan nasasabi natin, parang ako yung si Jonas Parang ako yung nilulo ng isda. Malaking isda. Isda ng problema dahil lumayo ako kay Lord. Yung iba naman kapag naririnig ang kwento ni David, nasasabi nila, parang ako si David kasi humaharap ako ngayon sa higanteng Gulayat. At kapag nakikita po natin na ganito pala yung function ng Bible sa buhay natin na isinasalarawan nito yung nangyayari sa ating mga buhay, marirealize po natin, makikita natin ang lapit-lapit ng Diyos kasi laman tayo ng isip niya. Amen? Kaya kalbitin mo ang iyong katabi at sabi mo sa kanya, iniisip ka ng Diyos. Ang sabi po ng verse 20, pagkatapos, ipinakita sa akin ng Panginoon ang 4 na panday. Kanina po nakita ni Zacarias ay 4 na sungay. Ngayon naman ang nakita po niya ay 4 na panday.
Siguro kung iguguhit po natin ang nakita niya sa verse na ito, malamang-lamang ganito po ang itsura. Ayan po, nakikita ninyo, may 4 na panday, may mga hawak po silang mga pampukpok, mga kagamitan, at para bang mayroon silang inaayos. Ang sabi po ng verse 21, tinanong ko, ano ang gagawin nila? Sumagot siya, sisindakin nila at wawasakin ang mga sungay. Ang mga sungay na ito'y ang mga bansang lubusang nagwasak ng Huda na nagpangalat ng kanyang mga mamamayan. For 70 years po, may mga sungay o may mga bansang sumakop sa Israel. For 70 years, nasa ilalim sila ng pahirap na dala ng ibang bansa. Pero, sinasabi ngayon ng Diyos sa mga Israelita, hindi na magtatagal ang krisis na kanilang kinasasadlakan. May hangganan ang krisis na kinahaharap nyo ngayon. Hallelujah! Mga kapatid, isang bagay lang po ang tumatakbo sa isip ng Diyos kapag may krisis. Lahat ng krisis, lahat ng problema sa daigdig, may hangganan. Sa mata po ng marami ngayon, parang wala nang katapusan ang krisis na nagaganap. Para po sa marami, tila baga ang mundo'y pabulok na lamang ng pabulok. Ngunit mga kapatid, hindi iyan ang punto de vista ng Diyos sa anumang krisis. Kasama po ang pandemyang ito. Sa punto de vista ng Diyos, lahat ng pagsubok, lahat ng krisis, may hangganan, may katapusan. Amen. Kaya ang mga Israelita po noon, nung narinig niya itong word of God mula sa bibig ni Zacarias, sila po ay lumakas, sila ay naging matatag, kahit na yung krisis nandun pa din. Kasi ipinakita sa kanila ng Diyos yung future na naghihintay sa kanila. Ipinakita ng Diyos ang kanilang hinaharap, yung future na pwede nilang asahan. Kaya po hindi sila na-stuck doon sa kasalukuyang nakikita nila. Nakita nila may inihahanda palang good future ang Panginoon sa ating lahat. Ipinakita ng Diyos sa kanila na may ending ang paghihirap sa buhay nila. Amen. Kaya mga kapatid, nawa makita din natin ang nakikita ng Diyos. Na ang krisis na ito, na ang pandemyang ito ay hindi din magtatagal. Tatapusin ito ng Panginoon. We will rebuild our nation. We will rebuild our lives. God will turn our ashes into beauty. God will turn our sorrows into joy. He will turn our mourning into dancing. Amen. Kaya po ang ministry ng church ngayon, kagaya din ng ministry ni Zacarias. Kasi yung panahon ni Zacarias, nasa gitna ng krisis. Tayo, ganun din. Nasa gitna ng krisis. Kaya po, naniniwala ako, ang ministry ng church ngayong pandemic, kagaya din ng ministry ni Zacarias. Yun pong mag-encourage, magbigay ng hope sa gitna ng krisis. That's why we will continue to preach that God is the God of hope, that He is the God of restoration. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Naniniwala ba kayo doon? Kung kayo po'y naniniwala, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Pangalawa pong bagay tungkol sa Word of God. Number 2, naghahatid ang salita ng Diyos ng pag-asa sa hinaharap. Ang sabi po ng chapter 2, verses 1 to 2, nang tumingin ako, may nakita akong lalaking may dalang panukat. Tinanong ko siya, saan ka pupunta? Sinagot niya ako, sa Jerusalem, susukatin ko ang luwang at haba nito. Siguro po kung iguguhit natin yung nakita ni Zacarias sa talatang ito, malamang-lamang ganito po ang kalalabasan. Ayan po, yung nakikita ninyo sa inyong screen. Isang lalaking may hawak na panukat, para pong PC ang kanyang hawak, at sinusukat niya yung lawak, yung haba ng bayan ng Israel.
So sinusukat po niya yung bansang ito, yung bayang ito. Tinitingnan niya gaano to kahaba, tinitingnan niya gaano to kalaki. So in short, yun pong Jerusalem nung unang panahon, kayang sukatin, kayang timbangin, kayang bilangin yung mga taong nakatira. And then ang sabi po sa verse 3 and verse 4, pagkatapos, umalis ang anghel na nakipag-usap sa akin. Sinalubong siya ng isa pang anghel at sinabi sa kanya, magmadali ka, sabihin mo sa lalaking iyon na may dalang panukat na ang Jerusalem, tandaan niyo po, kanina ang sabi, yung Jerusalem, kaya daw sukatin. Pero pagdating sa verse na to, nag-iba. Ang sabi, magmadali ka, sabihin mo sa lalaking iyon na may dalang panukat na ang Jerusalem ay magiging lungsod na walang pader dahil sobrang dami ng kanyang mga mamamayan at mga hayop. Kumbaga sinasabi po ng anghel sa talatang ito na wala ng kwenta ang panukat ng lalaki. Kasi darating ang araw na hindi na niya kayang sukatin ang Jerusalem dahil lalawak ang sakop nito at lalong dadami ang mga residente nito. Hindi na niya kayang sukatin. Kaya yung kanyang panukat, itapon na niya. Dito po isang bagay ang makikita natin. Ang inaasahan ng mga Israelita, kapag natapos na yung krisis, yung dating lupa na kinuha sa kanila at mapapabalik sa kanila, ganun pa din. Same size, same length, same height. Pero hindi po iyon ang plano ng Diyos. Kapag tapos na ang krisis, ang lumang Jerusalem ay mas malaki na kaysa sa dati. Uulitin ko po, pag tapos na ang krisis, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, pag tapos na ang krisis, yung Jerusalem na ibibigay ko sa inyo, hindi nyo na kayang sukatin, mas malaki na ito kaysa sa dati. Yung inaasahan nila, hihigitan pa ng ating Diyos. Uulitin ko po, yung inaasahan nila, hihigitan pa ng ating Diyos. Amen. Kumbaga, ang hinihiling nila, ang hinihingi nila, maibalik na yung old normal. Kasi miss na nila yung old normal. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, huwag nyo nang ungkatin, huwag nyo nang balikan, huwag nyo nang sukatin ang old normal. Kasi hindi ko na ibabalik yun. Ang ibibigay ko sa inyo ay yung best normal na hindi ninyo kayang sukatin, higit pa kaysa sa dati. Hallelujah! Sabi po ng verse 10 and verse 11, sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga taga-Zion, dahil darating ako na mananahang kasama ninyo. At sa panahong iyon, maraming bansang magpapasakop sa akin, at sila rin ay magiging aking mga mamamayan. Ibig sabihin po ng verses na ito, yung original plan ng mga Israelita, pagbabalik ng Jerusalem na binubuo lamang ng mga kalahi at katribo nila. Yun po ang nasa isip nila. Isang Jerusalem na kayang sukatin kasi nga yung titira doon, mga kapwa nila Israelita. Pero iba pong Jerusalem ang binabalak ng Diyos. Isang klaseng Jerusalem na hindi kayang sukatin. Bakit? Dahil lahat ng tribo, lahat ng bansa ay mapapabilang sa panibagong Jerusalem na ibibigay ng Diyos. Kumbaga sinasabi po ng Diyos sa mga Israelita, pagkatapos ng krisis na yan, ibabalik ko ang inyong bayan. Pagkatapos ng krisis na iyan, ibubuhos ko ang aking pabor sa inyo dahil magiging pagpapala kayo sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Ibubuhos ko ang aking pabor sa inyo dahil sa pamamagitan ninyo, lahat ng bansa ay magiging bayan ko. So hindi po pala plano ng Diyos, amen, hindi po pala plano ng Diyos na ang Jerusalem ay manatili sa iisang lugar. Ibig ng Diyos na ang buong mundo ay maging Jerusalem na kung saan nananahan ang Diyos kapiling ng tao. Amen. Mga kapatid, naniniwala po ako
na ang krisis na ating nasasaksihan ngayon ay isa lamang preparasyon sa gagawin ng Diyos sa hinaharap. Na pagkatapos po ng krisis na ito, mas uusbong ng higit ang kaharian ng Diyos sa buong daigdig at bawat lahi, bawat bansa, masusumpungan ang paghahari ng Panginoong Jesus. At yun pong dasal ni Jesus, yung dasal ni Jesus na sundin ang loob mo dito sa lupa na para ng sa langit, magaganap po yan. Dahil si Jesus pang nag-pray, matutupad yon. Amen? Yung dasal ni Jesus na ang daigdig ay magiging gaya ng langit, magaganap po yon. Meron pong great revival, meron pong outpouring na naghihintay sa atin. Totoo, pansamantalang napipigilan ang kilos ng bayan ng Diyos sa ngayon. Ngunit sa muli nitong pagbabalik, pagtapos na po ang krisis na ito, mas lalong higit ang puwersa ng bayan ng Diyos. Naniniwala po ako na pagkatapos ng krisis na ito, may gagawing kakaibang move ang Panginoon na ang bawat simbahan po ay magsisikipan sa dami ng mga tao, sa dami ng mga lahing makakakilala kay Lord. Are you ready for that, church? Darating po ang panahon na after this crisis, as the Word of God reveals to us today, magsisikipan ang mga simbahan dahil ang mga tao ay lalapit sa Panginoon. And we will all cry out and declare, "Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven." Mga kapatid, let's keep looking forward. Huwag tayong ma-stuck sa kasalukuyan. Tayo tumingin sa hinaharap, sa malalaking bagay na gagawin ng Diyos sa future. Lalo pong lalawig ang kaharian ni Kristo. Lalong lalaki ang paghahari ni Kristo. There will be massive conversions. People will come to Jesus and this world will be the kingdom of our God. Amen. Hallelujah. Pansinin po natin ang balak o yung plan ng Diyos sa isang panibagong Jerusalem. Ang sabi sa verse 5 ng chapter 2, sinabi ng Panginoon na siya mismo ang magiging pader na apoy sa paligid ng lungsod ng Jerusalem at siya rin ang magiging kapangyarihan ng lungsod na ito. Papaligiran daw ng Diyos na parang isang pader na apoy ang buong Jerusalem. Ibig sabihin, lalaganap ang presensya ng Diyos sa buong daigdig. At ang sabi pa sa verse 10 to verse 11, letter A, sinasabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga taga-Zion, dahil darating ako at mananahang kasama ninyo. Wow! Ang plano ng Diyos ay manahang kasama natin. Siya ay tatahan sa atin. Paghaharian niya ang bawat bansa. Jesus is Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. He is Emmanuel, God who is with us. Kaya po mga kapatid, dito natin lalong ma-appreciate yung work ni Jesus sa cross. Namatay si Jesus sa cross upang i-reconcile ang buong daigdig sa Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, "For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation." Lalawak ang Jerusalem because God reconciles the world to Himself. God wants you to be saved. God wants all the world to be saved. And He wants to dwell with us forever. Nais niyang pagharian ang bawat tao. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, lalong uusbong, lalong lalawig pagkatapos ng krisis na ito. Amen.
Nais mo bang pagharian ni Kristo? Nais mo bang mapabilang sa paghahari niya? Kung nais mo maging bahagi ng plano ng Diyos sa daigdig, hayaan mong pagharian ka ng ating Panginoon. God is calling you for a kind of conversion na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, yung will mo ang masunod sa aking buhay. Lord, kalooban mo ang masunod sa aking buhay. Maging pleasing ako sa iyo, Panginoon. If that is your heart's desire this day, I want you to close your eyes and pray this prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kayo po ang maging hari ng aking buhay. Let your will be done in my life, on earth, as it is in heaven. Lord, tulungan niyo po ako na hindi tumutok sa mga bad news sa paligid, kundi tumingin ng aking isip ay maging kagaya ng iyong kaisipan, na sa iyong isip na pagkatapos ng krisis na ito, may gagawin kang kagilagilalas. May gagawin kang maganda. Panginoon, itangi mo kami na iyong bayan sa ibang tao, na iba ang takbo ng aming isip, na habang ang lahat ay pinaghaharian ng takot, kami naman, ang aming isip ay maiayon sa iyong kaisipan. Mapuno ito ng kagalakan. Mapuno ito ng pag-asa sa hinaharap. Lord, I surrender my life to you. Nais kong sumunod sa iyo. Nais kong mapabilang sa paghahari mo. Sinusuko ko sa iyo ang aking kalooban. Be my Lord. Be my God. Jesus, salamat sa kaligtasang binibigay mo sa akin. Salamat sa kaharian mo na ngayon ay nasa akin na. Salamat sa kamatayan mo sa krus upang ako ay maligtas. Upang ako ay maibalik sa piling ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa paghahari mo. I am excited sa gagawin mo sa aking buhay. Lord, right now, akin pong dinudurog, akin pong itinataboy lahat ng uri ng takot sa aking buhay. Labis na pag-aalala, kawalan ng tiwala sa mga pangako mo at sa kayang gawin mo. Mga tanong na pilit kong sinasagot, mga kalituhan sa aking isip. Panginoon, baliin niyo po ang mga ito at lalong ang salita mo, ang magliwanag, ang maghari sa aking buhay. Bigyan niyo po ako ng uhaw sa iyong mga salita. Naniniwala po ako na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Sa oras na ito, ano man ang iyong pangangailangan, ito po'y inaabot ng Diyos. Yung mga may sakit at may karamdaman sa oras na ito, tanggapin po ninyo ang kagalingan ng Panginoon. Lord, sino mang may sakit at may karamdamang nanunood sa gawaing ito, maranasan nila ang katotohanan na sa iyong mga latay sila'y gumaling. Lord, let your power come down sa bawat isang may sakit at may karamdaman sa oras na ito. Lord, naway hindi na sila tumungo sa ospital because right now, you are healing them, Lord, with your power and with your grace. Come, Holy Spirit. Move. Heal. Transform. Repair.
everybody that needs it. Lord, even right now, I ask for healing na anumang psychological problem, anxiety, mental disorder na dala ng pandemic na ito. We cancel it in the name of Jesus. These are deceptions of the devil. We cancel it in the name of Jesus. Lord, hindi po kami dapat mapagaya sa mga taong hindi kumikilala sa iyo, Panginoon. We are strong in Christ. We are blessed in Christ. We are favored in Christ. Lord, transform every doubt into faith. Transform every fear into trust, O God. Naway ikaw ma-magnify, makita namin ang kalakihan mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, dalangin ko po na may mga pangangailangan pampinansiyal sa oras na ito. Lord, you are our source. Maghimala ka sa kanilang buhay. Mag-provide ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, kagaya ng mga Israelita nung sila'y nasa disyerto, nagpaulan ka ng pagkain. Nagbigay ka sa kanila, Panginoon. Lord, even in this desert situation, bago po kami tumawid sa panibagong season ng aming mga buhay, Panginoon, patungo sa panibagong promised land na inihahanda mo sa amin, provide for us even in this season, O God. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin. Magsitindig po tayong lahat. At tayo pong lahat ay sandaling mananalangin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin po ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal at maging daluyan ng presensya ng Panginoong Jesus. Dalangin namin, aming Ama, na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong masaganang biyaya at mga makalangit na pagpapala. Kami po ay itaguyod ninyo bilang iisang katawan, iisang iglesia na binili ng inyong dugo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, pinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na katulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay tubusin. Sa krus ay tinapos ng Panginoon ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin ay pagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya'y ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus na bayubay sa krus dahil mahal na mahal Kanya. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ang
ng kanyang wagas na pag-ibig. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Tumulo sa krus ng Kalbaryo upang ipakita na minamahal ka niya. You are loved by God. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang inumin. Manalangin po tayong lahat habang nakaunat ang ating mga kamay. Panginoong Jesus, kayo ang aming tagapagligtas, nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling babalik sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan ninyo, kasama nyo, sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari na po kayong maupo. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at ating bigkasin. Kami ay nagpasya. Sa bilang na 3, 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa higutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipisan ng banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Our worship service is over. Magkita-kita po tayo next Sunday and God bless you.